Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Anong meron ka na maaring hindi mo alam? Maalala ko minsan, may isang nanay na lumapit sa akin na isang OFW sa Hong Kong. Sabi niya, alam mo Brad, meron akong 3 anak sa Pilipinas. At habang ako ay nagtatrabaho dito sa aking amo, yung aming lababo sa kusina ay ginagawa kong dambana, ginagawa kong altar. Bakit? At sa paanong paraan? Dito ay inaalay ko ang aking mga sakripisyo. Inaalay ko ang aking buhay. Inaalay ko ang aking paghihirap sa Diyos, sa pagmamahal ko sa Diyos para sa aking mga anak, para sa aking pamilya. Dito ay makita natin na meron siyang misyon na isang pari. Ginagamit niya yung kanyang pagkapare. Alam ba natin na nung tayo ay bininyagan ay meron tayong misyon, binigyan tayo ng misyon na maging isang pari. Ang tawag dito ay royal priest, paring maharlika. Nasa Biblia, nasa kasulatan ng Diyos na tayo ay inaatasan na maging isang pari. Bakit? Kasi sa Ebanghelyo ngayon makita natin, mababasa natin na si Jesus mismo, bago siya bumalik sa langit, ipapako na nga lang siya sa krus, ay nagdarasal pa rin para sa atin. Kaya siya yung tinatawag na eternal high priest. Kaya nga, sa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa ay naipapaalala sa atin ang ginawa ni Jesus na siya yung pare. At ang mga kaparian natin ay sila yung umaaktong parang yung ginawa ni Jesus na na nag-alay ng kanyang buhay, nagdarasal para sa atin. Kaya tayo, ang ating misyon ay isang pari din at ang ating misyon, ang ating gagawin dapat ay nag-aalay tayo ng ating buhay. Naalay natin yung mga trabaho natin. Nag-aalay tayo ng mga panalangin para sa iba. Tayo yung namamagitan kasi ito ang trabaho ng pari at ni Jesus. Namagitan si Jesus para sa atin sa Diyos. Intercessor na tinatawag. Tayo rin dapat ay namamagitan para sa iba. Kaya nga napakahalaga yung ating misyon na tagapamagitan. Sabi nga, your life can be a prayer. Ang buhay mo ang buhay natin ay panalangin na. Nakikita pa lang ng iba yung buhay natin ay gumagaan ang buhay nila dahil ito yung panalangin, katugunan sa kanilang mga kahilingan. Kaya nga, ito yung ating dapat ginagawa sa ating buhay. Ano man ang ginagawa natin, ano man yung pinagkakabalahan natin, nawa ito yung ating pag-aalay sa Diyos para sa ibang tao, para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na meron tayong misyon. Di ba kung minsan, hindi ka naman nagdarasal, pero bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam mo kahit na ikaw ay may pinagdadaan ng mabigat na problema? Maaring merong ibang pare, merong ibang tao na nagdarasal para sa iyo. At maaring si Jesus ay tumutulong na nagdarasal para sa iyo at para sa akin. Kaya kapatid, kung nagustuhan po natin ang Ebanghelyo ngayon, ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.